Isang dalagang sekretarya na 18 taong gulang ang nabuntis ng isang bilyonaryong 60 taong gulang. Pagkatapos ng 90 araw, nagulat siya nang matuklasan ang isang katotohanang nakakakilabot. Kung naririnig mo ang kwentong ito, mahanda ka sa isang paglalakbay na hindi lahat ay may lakas ng loob na tapusin dahil may mga katotohanan na kapag nalaman mo na, sana hindi mo na lang nalaman. Ang kwentong ito ay hindi sa malayong lugar, kundi sa gitna ng mataong lungsod ng Maynila. Sa isang marangyang mansyon kung saan hindi kailanman namamatay ang mga ilaw. Ang pangunahing tauhan ay isang dalagang 18 taong gulang. Ang pangalan niya ay Maria. Bagong hakbang pa lang sa mundo nga matatanda, hindi pa nakaranas ng pag-ibig, hindi pa natitikman ang tamis ng pagiging ganap na adulto, at pagkatapos lamang ng 3 buwan na pagpasok sa mundo ng mayayaman, kung saan lahat ay makintab, mabango, at punong karangyaan, siya ay nabuntis. Ang sanggol na iyon ay kay Ginong Ramon Santos, isang 60 taong gulang na lalaking makapangyarihan, malamig, at nag-isa ang taong kinatatakutan ng lahat ngunit walang nangangahas na lumapit. Isang bilyonaryong lampas na sa karaniwang buhay, na hindi kailanman nagpahayag ng relasyon sa anumang babae sa loob ng higit sa 20 taon. Ngunit siya mismo sa kanyang buhok na puti, mata na malalim at ngiti na misteryoso, ang nakarating sa pusong batang dalaga at ninakaw ang kanyang kabataan, kalayaan at maging ang kaluluwa na lumalaki sa kanyang sinapupunan. Nang lumabas si Maria sa tabi niya, nakagulo ang buong lungsod. May nakmura sa kanya bilang manggagamit. May nagsabi na siya ay tanga dahil nakmamahal sa isang lalaking kasing edad ng ama. Ngunit tanging si Maria lamang ang nakakaalam na may mga gabing hindi siya makatulog. Hindi dahil sa panghuhusga, kundi dahil sa paraan ng pagtingin. Sa kanya ni Ginong Ramon malambot, tahimik, ngunit malalim na parang bangin. Parang isang pag-ibig na labak sa kaugalian. Malaki ang agwat ng edad, kahit pa nga baluktot. Ngunit hindi ang katotohanan ay mas malupit pa. Dahil sa 90 araw ngang kanilang relasyon, natuklasan ni Maria ang isang lihim na nakpahirap sa kanya sa gabi, hindi dahil sa pagbubuntis kundi dahil sa pusong piniga. Ang kwentong ito na naririnig mo ay hindi para sa sensasyon. Ito ay isang bahagi ng buhay, isang sugat na natago na ngunit nananakit pa rin tuwing naaalala. At si Maria, ang dalagang dumaan sa impyerno nang walang sapin sa paa, ay ikukuwento ang lahat ngayon. Umaga nun, umuulan ng mahina. Si Maria ay nakatayo sa ilalim ng isang maliit na bubong sa tabi ng matayok na gusali. Hawak ng mahigpit ang basang folder ng kanyang resume. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay gusot dahil sa hangin. Ang kanyang manipis na sapatos ay basang-basa, at ang mukha ay mas bata pa kaysa sa kanyang 18 taon. Ngunit sa likod ng kanyang kahinaan ay isang determinasyon kailangan niyang mapili. Anuman ang presyo, ang Santos Corporation. Isang pangalang nagpapatingala sa lahat na matatakpuan sa gitnang Maynila, kung saan tanging may koneksyon lamang ang makakapasok. Ngunit walang koneksyon si Maria. Meron lamang siyang diploma na may mataas na grado, malinaw na pananalita, at higit sa lahat, ang dangal ng isang dalagang lumaki sa pagtitinda ng bibingka ng kanyang tiya tuwing umaga. Humugot siyang malalim na hininga at tumawid sa umiikot na salaming pinto. Sa lubay ibang mundo malamig, makintab at hindi pamilyar. Ang receptionist ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa ng may pagdududa at pagod. Hindi natinag si Maria. Inilahat niya
ang kanyang folder at ngumiti. Ako po ay para sa interview sa posisyon ng sekretarya sa Executive Office. Alas 9 ang appointment. Umupo karun, tatawagin ka mamaya. Umupo si Maria. Kinakabahan, ngunit tuwit ang likod. Alam niyang hindi lamang resume ang tinitingnan dito. Tinitingnan ang paraan ng pag-upo mo, pagniti mo, paglakat mo parang sinusukat ka sa bawat galaw. Pagkaraan ngang ilang minuto, lumabas ang isang lalaking nasa gitnang edad sa suot na asul na suit. Tiningnan niya ang paligid at tinawag. Maria de la Cruz. Tumayo siya at sumagot. Opo, ako po. Sumunod ka. Dumaan sila sa mahahabang pasilyo, salaming elevator, at tahimik na silid. Sa wakas, binuksan niya ang makapal na kahoy na pinto. Sa loob ay malawak na opisina. Sa dingding sa likod ng mesa ay nakasabit ang malaking portret ng isang lalaking may puting buhok, malalim na mata, mataas na piski mukhang may autoridad at misteryo. At pagkatapos, lumabas ang totoong tao mula sa maliit na pahingahan, si Ginong Ramon Santos. Dahan-dahan siyang lumakat, suot ang puting polo at itim na necktie, bawat hiblang puting buhok ay mayos. Ang kanyang tingin ay dumaan. Sa kanya ng 3 segundo lamang, ngunit sa 3 segundong iyon, naramdaman ni Maria na nabasa siya hanggang buto. Ilang taon ka na? 18 po. Napakabata para sa sekretarya sa executive. Gusto mong matuto at kaya kong gawin. Hindi sumagot si Ginoong Ramon. Umupo siya sa kanyang upuan at binuksan ang laptop. Akala ni Maria ay tapos na ang interview nang bigla siyang tanungin. Alam mo bang mag-type gamit ang 10 daliri? Opo. Ay type mo ito sa loob ng 3 minuto. Ang computer ay nasa tabi. Tiningnan niya ang 3 pahinang dokumento. Umupo siya ng walang pag-alinlangan, walang pagkakamali, walang pagtingala. Bawat tapik ng daliri ay pagpapatunay na hindi siya nandito para magmakaawa kundi para ipakita ang kanyang kakayahan. Pagkatapos ng 3 minuto, lumapit si Ginawang Ramon at tiningnan ang screen. Walang mali, maayos ang format, walang dagdag. Tumalikot siya, kinuha ang telepono. HR, tapos na ang recruitment para sa posisyon. Halos mag-freeze. Si Maria dahil ang bilyonaryo ay walang ibang. Tanong walang CV, walang karanasan, walang ikalawang round tulad ng balita. Nabuksan ang unang malaking pinto sa kanyang buhay. Ngunit hindi niya alam na sa likod nito ay hindi liwanag kundi ang pinakamadilim na bangin na kanyang mahuhulog. Mula noon, naging pinakabatang sekretarya si Maria sa kasaysayan ng Santos Corporation. Marami ang ngumiti ng may halong inggit, may nakduda, bakit isang dalagang hindi pa 20, walang karanasan sa opisina, ay direktang maksisilbi sa mataas na antas, napaka-abnormal. Ngunit hindi pinansin iyon ni Maria. Nagtatrabaho siya ng masigasig tulad ng makina maingat sa bawat linyang dokumento, bawat tasang kape, bawat schedule ng meeting. Hindi siya nagsasalita ng higit sa kailangan, hindi nag-iimbita ng usapan, hindi nagpapansin. Para sa kanya, ang pagpapanatili ng trabaho ay pagpapanatili ng buhay para sa hinaharap. Si Ginong Ramon, ang kanyang direkta na boss, ay hindi rin madalas magsalita. Sa matang lahat, siya ay simbolong kapangyarihan na muling binuo ang kumpanya pagkatapos ng biglang pagkamatay ng kanyang asawa 15 taon nang nakalilipas. Hindi siya ngumingiti. Hindi pala kaibigan.
Walang sandaling ang kahinaan. Ang dating sekretarya niya ay umalis pagkatapos ng 3 buwan dahil hindi makayanan ang atmosfera. Ngunit hindi maintindihan kung bakit nararamdaman ni Maria ang seguridad kapag nasa likod niya habang nagsusulat ng minutes o naghahanda ng files. May bagay sa kanya na hindi nakakatakot, hindi dahil mabait siya kundi dahil sobrang tahimik niya. Ang tahimik ng taong maraming itinatago. Isang gabi, nanatili si Maria para tapusin ang financial report na kailangan kaagad. Sa labas ay umuulan ng malakas. Halos walang ilaw sa opisina sa ika-31 palapag. Binuksan niya ang pinto upang ibigay ang papeles kay Ginoong Ramon at sa sandaling iyon, ang tingin niya ay tahimik tulad ng lawa ngunit malalim tulad ng bangin. Hindi tingin ng boss sa empleyado, hindi rin tingin ng ama sa anak, kundi tingin ng lalaki sa babae. Natigilan si Maria. Pagkatapos ay yumuko, inilagay ang files sa mesa. Ito po ang report na hiningi niyo. Paalam po. Lumakat siya palabas. Nanginginig ang kamay na hawak ang bag. Ngunit bago makarating sa pinto, narinig ang kanyang boses na malalim. Mag-isa ka bang nakatira? Huminto siya. Lumingon. Hindi po. Kasama ko ang tiya ko. Ngunit maaga siyang gumising para sa pamilihan. Tumango siya ng mahina. Tahimik ng matagal. Akala ni Maria ay tapos na nang magsalita siya ng halos bulong. May isang taong may mata katulad mo na nagpuyat sa akin ng maraming taon. Nagulat si Maria. Ngunit yumuko na siya sa screen. Senyales na pwede nang umalis. Gabing iyon. Umuwi si Maria na magulo ang isip. Ang tingin at salitang iyon ay nanatili sa kanyang puso tulad ng tintang hindi nabubura. At mula nun, nagsimulang tingnan siya ng madalas ni Ginoong Ramon hindi lantaran, kundi sa mabilis na sulyap sa meeting, sa pag-angat ng ulo kapag papasok siya, sa tanong tungkol sa panahon na para lamang sa kanya. Walang nangahas na magsalita sa opisina, ngunit alam ng lahat na may bagay na tahimik na nabubuo sa pagitan ng 2 taong tila walang koneksyon. At si Maria, ang dalagang unang natutong magmahal, ay nagsimulang hawakan ang damdaming pinakamatamis at pinakanakakatakot sa buhay, isang pag-ibig na lumalampas sa tama at mali. Isang umaga, pagpasok ni Maria sa opisina, naramdaman niyang nahihilo siya. Hindi niya ipinahalata. Nagpatuloy sa pag-type. Ngunit pagkatapos ng 10 minutong pagbasa ng report sa morning meeting, nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Umiingay ang tainga. Hindi niya naalala kung kailan siya nahulog. Nararamdaman lamang ang malamig na sahig, ang sigawan, at ang malalim na boses na malapit. Tumawag ng ambulansya. Bilisan. Nang magising siya, nasa puting silid ng ospital siya. Nahihilo pa rin. May karayom sa kamay. At nakakagulat, ang taong nakaupo sa tabing kanyang kama ay si Ginoong Ramon. Walang suit. Bukas ang 2 butones ng polo. Maluwag ang necktie. Sa ilaw ng ospital, kitang-kita ang kanyang wrinkles at pagod na mata. Gising ka na. Ang kanyang boses ay paos. Malumanay na halos akala ni Maria ay panaginip. Ano pong nangyari? Nahilo ka dahil sa kakulangan ng dugo. Gaano katagal ka nang hindi kumakain ng almusal? Namula si Maria, mahina ang boses. Para makatipid po at ipadala sa probinsya. Hindi siya sumagot, yumuko lamang at hinawakan ng mahina ang kanyang kamay na may IV. Pagkatapos, sinabi niya nang paiba-iba ang tono, "Bata ka pa, huwag mong pilitin ang sarili, ayokong makita kang bumaksak ulit." Ang salitang iyon, bagaman maikli,
ay nagpabugangang alon sa puso ni Maria. Matagal na siyang sanay na mabuhay bilang anino na walang nag-alala. Ngunit ngayon, ang lalaking kasing edad ng ama ay nakaupo mula umaga hanggang sa kanyang pagmulat. Ilang araw pagkatapos, bumalik si Maria sa trabaho. Tila pareho pa rin ang lahat. Ngunit hindi na. Dahil may nangyari na magbabago ng tuluyan sa distansya nila. Isang araw, na malakas ang ulan, nanatili siya para ayusin ang urgent na kontrata. Halos walang ilaw sa building. Habang nagsasaving file, kumurap ang ilaw at namatay. Madilim na madilim. Nagmadali siyang kumuhang phone, ngunit patay na ang battery. Biglang bumukas ang pinto. May liwanag mula sa flashlight ng phone si Ginong Ramon. Nandito ka pa? Opo, pauwi na po ako, pero nawalan ng kuryente. Sumunod ka. May generator sa baba. Nauna siya. Sumunod si Maria sa mahabang pasilyo na may amoy ng ulan at lumang kahoy. Sa technical room sa mezzanine, kinuha niya ang malaking payong. Ibigay mo ang bag mo. Sasamahan kitang umuwi. Okay lang ba? Tiningnan niya siya. Hindi umiwas ang mata. Kung iba, baka hindi. Ako magtanong, gabing iyon, nakatayo sila sa ilalim ng bubong ng company. Naghihintay ng sasakyan. Umihip ang hangin at inilagay niya ang kamay upang protektahan ang ulo niya. Sa sandaling iyon, unang beses na naramdaman ni Maria ang init ng kanyang kamay. Walang sinabi. Ngunit alam ng dalawa na mula sa gabing iyon ng ulan. Ang distansya ay hindi na sa pagitan ng boss at sekretarya. Ito ang unang hakbang. Isang maliit na slight mula sa hangganan na akala ay hindi maaring lampasan, ngunit sa huli ay hindi na makakabalik. Mula sa gabing iyon ng ulan, parang lumipat ang lahat sa ibang landas, tahimik ngunit malinaw. Si Maria ay maaga pa ring pumapasok, masipag na nagtatrabaho, magalang na yumuyuko sa meeting, ngunit bawat sulyap nila ay may kirot sa likod. Isang kakaibang pakiramdam, kinakabahan, natatakot at umaasa. Hindi na nag-ingat ng distansya si Ginong Ramon. Nagsimulang pansinin niya ang maliliit na bagay. Ang araw na itinali niya ang buhok sa halip na ibaba. Ang araw na nag-makeup siya ng bahagya. Ang araw na nagsuot siya ng dress sa halip na pantalon. Ang mautos sa trabaho ay may kasamang personal na tanong. Anong oras ka kumain ng tanghalian? Ano ang ginagawa mo tuwing weekend? Bumabalik ka ba sa probinsya? Walang nangahas na magsalita ng lantaran sa company. Ngunit ang mga tingin ay laging sumusunod sa bawat pagtawag niya kay Maria sa opisina. Hindi maintindihan ang lahat kung ano ang nangyayari, ngunit nararamdaman na hindi ito simpleng trabaho. Isang hapon, hiniling ni Ginong Ramon na manatili si Maria para tulungan sa paghahanda ng documents para sa shareholder meeting kinabukasan. Hindi nagdalawang isip si Maria. Laging handa siya para sa trabaho. Nang matapos, 9:09 ng gabi. Sa labas ay umuulan ng malakas. Malamig ang hangin na humahampas sa salamin. Tiningnan niya ang orasan at tinanong, "Kumain ka na bangang hapunan?" "Hindi pa po. Pauwi na lang po ako at doon kakain." "Kumain ka na rito kasama ako. Huwag kang mahiya." Natigilan si Maria. Simpleng salita, ngunit sa sitwasyong iyon ay isang imbitasyon na mahirap tanggihan. Tumango siya. Parang hinilang bagay na hindi niya maintindihan.
Umupo sila sa maliit na dining room sa penthouse kung saan siya lamang ang may access. Mainit ang dilaw na ilaw, tahimik ang lugar, mahina ang hanginsam nga halaman. Nagbuhos siya ngang wine ng mahina. Nakaranas ka na bang ang hapunan na ganito? Umiling si Maria. Sa probinsya, ang hapunan niya ay adobo at kangkong lamang. Hindi pa siya umupo ng ganito sa harap ng lalaki, lalo na sa ilaw na dilaw na kumikislap. Medyo kakaiba po. Para sa inyo, para sa akin, nakakagaan. Matagal na akong walang kasamang kumain na hindi nakakapagod. Ang salitang iyon ay tumama sa puso ni Maria tulad ng patak ng pulot sa malamig na tubig. Ngumiti siya ng mahina. Unang beses na tumingin ng direkta sa kanyang mata. Sa sandaling iyon, nagtakpo ang kanilang tingin, hindi na boss at empleyado, hindi na matanda at bata, kundi dalawang taong nag-iisa na nagkita sa mundong walang nakakaunawa sa kanila. Nang matapos ang hapunan, akmang alis si Maria. Nang tumayo siya, lumapit sa maliit na kabinet at kinuha ang isang asul na kahon. Ito ay para sa kaarawan mo. Alam kong medyo late. Nagulat si Maria. Paano niyo po nalaman? Sa file mo, nabasa ko. Binuksan niya isang silk scarf na kulay rosas. Magaan tulad ng ulap, malambot tulad ng tubig, hindi mahal. Ngunit unang beses na nakatanggap siyang regalo sa kaarawan mula sa lalaking hindi kamag-anak o kaibigan. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit siya ay napaluha, hindi malakas, kundi tahimik na tumulo sa piski at sa scarf. Nanatili siyang nakatayo. Tahimik na tinitignan siya. Pagkatapos ay lumapit at inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Maria, kung lumampas ako sa hangganan, galit ka ba sa akin? Tumunghay siya, basa ang mata. Hindi sumagot dahil sa kanyang puso ay may sagot na ito mula pa noong una. At mula sa gabing iyon, ang hangganan ay wala na. Ang company Christmas party ay ginanap sa isang 5-star hotel sa tabi ng Manila Bay. Kumikislap ang chandelier. Malambot ang musika, puno ang lugar ng maempleyadong nakaformal. Ngumingiti at nakbati-bati. Si Maria ay nakaputing long dress. Simple ngunit elegant. Hindi siya madalas mag-makeup. Ngunit ngayon ay naglagay siya ng light eyeliner at nude lipstick. Ang mukha ay inosente ngunit may maturity na nagpapalingon sa marami. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik sa isang sulok. Hawak ang baso ang orange juice. Nagtatago sa likod ng tawanan. Hanggang sa pumasok si Ginong Ramon sa black suit na akmang-akma sa kanyang matangkat na katawan. Mayos ang puting buhok. Matalas ang mata na umikot sa buong silid. Sa sandaling iyon, nakita niya siya hindi aksidente. Hindi sulyap, kundi direkta, matagal at walang pag-iwas. Yumuko siya ng bahagya bilang paggalang. Tumango siya ng mahina, sapat upang mapansin ng matalas ang mata na may espesyal sa kanila. Ngunit walang nagsabi, walang nangahas. Nagpatuloy ang partitulat ng dati. Ngunit sa puso ni Maria ay may kirot, hindi alam kung excitement, anticipation, o takot sa darating. Bandang 10:00 ng gabi, umalis siya ng maaga dahil sa sakit ng ulo. Ngunit paglabas ng hall, may kamay na malumanay na inilagay sa kanyang balikat si Ginong Ramon. Uwi ka na rin? Gusto mong sumabay? Nagdalawang isip siya ng 1 o 2 segundo. Pagkatapos ay tumango. Hindi sila umuwi sa mansyon o sa boarding house niya, kundi sa isang high-end condo sa tuktok ng building sa tabi ng dagat na sinabi niyang lugar niya para magpahinga ng tahimik. Simple ang kwarto ngunit mainit kayo mangging kahoy, malambot na ilaw, mahinang jazz music mula sa speaker.
Binigyan niya siyang baso ng mainit na tubig, umupo sa harap. Mas malapit kaysa dati. Natatakot ka ba? Umiling siya, ngunit nanginginig ang kamay na hawak ang baso. Hindi siya nagsalita pa, nanatiling tahimik na tinitiknan siya, parang naghihintay ng walang salitang pahintulot. Hindi naalala ni Maria kung sino ang unang lumapit. Naalala lamang na nang hawakan niya ang kanyang pisngi. Hindi siya umiwas. Ang kanyang puso ay tumibo ng mabilis tulad ng ulan sa bintana kakaiba, mainit na gustong lumunot ng walang hanggan. Nang maksara ang kanilang labi, ipinikit niya ang mata. Unang beses na hinayaan niya ang sarili na sumabay sa damdamin, hindi na sekretarya, hindi na boss, hindi na 2 taong may 40 taong agwat. Gabing iyon, sila ay 2 nawawalang tao na nakita sa sandaling natutulog ang mundo. Kinabukasan, nagising si Maria sa yakap niya. Ang araw ay sumisingaw sa kurtina, nagliliwanag sa kanyang maputing balat. Natutulog pa siya, mukhang payapa kaysa dati. Tiningnan niya ito ng matagal, walang malinaw na isip. Lamang isang tanong. Kung ito ay mali, bakit payapa ang aking puso? 3 linggo pagkatapos, nagsimulang makbago ang katawan ni Maria. Madalas pagod, walang gana sa pagkain. Biglang nasusuka sa amoy ng kape o sabon. Sa una, akala niya ay stress o sipon lamang, ngunit nang maklate ang kanyang regla ng 10 araw, hindi na niya may pagkaila. Isang tanghali, lihim siyang umabsen ng 1 oras, sumakay ngang jeep papunta sa klinik ng dating kaibigan sa high school na nag-iintern. Umupo siya sa waiting room, malamig ang kamay, tumitibok ang puso, puno ang isip ng baka hindi. Ngunit ang resulta ng test ay isang bold na pulang guhit katapusan ng haka-haka. Nabuntis siya. Ang kaibigang doktor ay umupo sa tabi niya. Hinawakan ang kamay. 4 na linggo na, Maria. Wala pang heartbeat, ngunit sigurado. Tumango siya ng mahina, walang masabi. Lumabas siya ng klinik na parang goma ang paa, walang iyak, walang sigaw, lamang isang kawalan sa dibdib na walang makakapuno. Buong hapon na iyon, hindi siya bumalik sa opisina, umupo sa isang park. Tinitingnan ang mga batang naglalaro. Ang kanilang tawanan ay parang maliit na kutsilyo sa kanyang isip. Paano siya magiging ina? 18 pa lang siya, hindi pa tapos sa kolehiyo, hindi pa kilala ang sarili. At ang ama ng bata ay isang 60 taong gulang na bilyonaryo. Boss niya, hindi boyfriend, hindi kasama sa bagyo. Siya ay isang nawawalang tao na nahulog sa buhay niya nang hindi inaasahan at nag-iwan ng konsekwensyang hindi niya alam kung paano hawakan. Gabing iyon, tumawag si Ginong Ramon. Bakit hindi ka pumasok? Tahimik siya. May problema ba? Hindi sumagot si Maria. Magulo ang isip. Ngunit pagkatapos ng 10 minuto, tumunog ulit ang phone, hindi mula sa kanya, kundi sa landlady. May luxury car na nakaparada sa harap. May urgent na bagay daw sa kanya. Lumabas siya si Ginong Ramon nga. Binuksan niya ang pintong sasakyan. Walang salita, lamang tingin na malalim at kalmado. Sumakay ka, mag-usap tayo. Huminto sila sa bakanteng lot sa tabingang Ilog Pasig, kung saan malabo ang liwanag ng lungsot sa tubig. Malamig ngunit mahina ang hangin. Tahimik siya, hawak ng mahigpit ang mga kamay. Sa wakas, nagsalita si Ginong Ramon. May sasabihin ka ba sa akin? Hinigpitan niya ang bibig. Pagkatapos ay bumulong. Buntis po ako. Walang gulat, walang panik. Tumango lamang siya na parang nahulaan na. Alam ko, nararamdaman kong nagbago ka.
Hindi mo maitago sa mata mo. Tumingin siya sa kanya, unang beses na may galit. Ano po ang iniisip niyo? Iniisip niyong ipanganak ko lang? At kayo ang magakongang responsibilidad? Hindi iyan ang paraan, Maria. Hindi ko sinasabi na tama ito. Ngunit ito ang tanging paraan ngayon. Hindi kita pipilitin. Ngunit kung ipanganak mo, ang bata ay magiging legal na tagapakmana ko. Nagulat si Maria hindi dahil sa pera o status, kundi dahil ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang gawing ina ang isang 18 taong gulang. Gabing iyon, hindi siya nakatulog. Nakahiga, tinitignan ang kisame. Mabigat ang dibdib. Walang pumipilit na itago ang buntis. Ngunit walang nagtanong kung handa na ba siyang maging ina. At hindi niya inaasahan na ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay magdadala sa kanya nang mas malapit sa isang katotohanan kung nalaman ng maga. Baka hindi siya pumasok sa unang silit na iyon. Ang balita ay kumalat hindi mula sa pahayagan o internal leak, kundi sa isang lihim na larawan. Isang batang dalaga na may mahabang buhok, nakasimple na dress, lumalabas sa luxury car na may plate ng Santos Corporation. At sa tabi ay ang anino ni Ginong Ramon na naglalagay ng payong sa ulan. Ang larawang iyon ay napost sa isang online forum. Una ay ilang likes lamang, ngunit pagkatapos ng isang gabi, sumabog tulad ng wildfire. Ang bagong sekretarya ng Chairman Santos may edad na agwat na 42. Cinderella o matalinong Fox, sunod-sunod ang artikulo, komento, tsismis walang ebidensya, walang source. Si Maria ay naging pinag-usapan sa opisina at social media. Bawat pagpasok niya sa company, lahat ng tingin ay nakatuon sa kanya hindi na curiosity kundi judgment. Lumayo ang makaibigan. Ang dating malapit na kasamahan ay nag-ingat ng distansya. May nagbulong pa habang dumadaan. Siguro magaling talaga. Kaya nahuli ang big boss. Mukhang inosente, pero marunong umakyat. Hindi siya nagsalita, hindi nag-explain. Ngunit bawat salita at tingin ay parang karayom na tumutusok sa balat, nananakit ng tahimik. Ngunit ang pinakanagulat sa kanya ay ang reaksyon ni Ginong Ramon. Sa shareholder meeting isang Lunes umaga, sa harap ng dose-dose ng investor at executives, bigla niyang inihayag tungkol sa personnel issue. Si Maria de la Cruz ay buntis at ang bata ay akin. Ako ang buong responsible. Tahimik ang silit. Narinig lamang ang pagbaksa ng pen, pag-urong ng upuan, at ilang ubo upang punan ang katahimikan. Walang inaasahan na ang lalaking kilala sa pagiging discreet na umiwas sa babae sa loob ng 20 taon ay mag-amin ng direkta sa isang dalagang kasing edad ng apo. Hindi lamang aminin. Ipinagtanggol niya. Wala siyang ninakaw sa kahit sino. Wala siyang hiniling sa akin. At wala akong obligasyon na mag-explain sa sinuman dito. Mula sa assistance room, natigilan si Maria hindi alam kung iyak, tatawa, o tatakbo. At nang hapon na yun, personal siyang pumunta upang tulungan siyang makampake. Inilipat siya mula sa maliit na boarding house patungo sa luxury condo na may sariling doktor, security, at schedule manager tulad ng isang prinsesa. Ngunit sa kanyang puso, hindi ito pagmamahal kundi parang nakatali siya. Inilagay sa pedestal upang tingnan at sumpain ng lahat. Sa unang gabi sa bagong condo, nakatayo siya sa malaking bintana. Tinitiknan ang lungsod sa baba mailaw tulad ng mga bituin na malayo. Lahat ay maganda. Lahat ay pinapangarap. Ngunit nakakalimutan na ang liwanag ay maaring mula sa suno. 3 araw pagkatapos lumipat sa luxury condo,
Napansin ni Maria na hindi ito tulad ng inakala niya. Walang nagsabi, walang rules na nakasulat. Ngunit unti-unti niyang natuklasan na sinusubaybayan ang bawat galaw niya. Hindi siya pinapayagang lumabas ng mag-isa. Bawat hakbang sa labas, ang security ay magalang na humaharang. Pasensya na po, Miss Maria, may utos na kung lalabas kayo. Kailangang magpaalam para may sasakyan. Hindi siya makatawag ng malaya. Bawat tawag sa tiya ay ilang minuto lamang at biglang napuputol. Hindi siya makapag-post sa social media. Biglang nag-error ang app at walang reply sa messages. Lahat ay mayos at magalang. Ngunit parang invisible na bitag. Hindi siya inaabuso. Sa katunayan, sobrang ganda 3 pagkain na masustansya mula sa personal chef. Doktor tuwing 2 araw. Libro, pelikula, kahit fresh flowers sa mesa tuwing umaga. Kailangan lamang niyang magpahinga at alagaan ang sanggol. At iyon ang nagpapabaliw sa kanya. Isang umaga na kunwari siyang maglalakat upang subukan na lumabas nang hindi nakpapaalam. Sa elevator, lumitaw ang isang batang lalaki sa black suit. Miss Maria, sinabi pong chairman na huwag lumabas ngayon. Maaring umulan at makasakit kayo. Hinikpitan niya ang kamay, malamig ang boses. Hindi ako bilanggo o manika para sa display. Ngumiti siya. Walang nag-iisip na bilanggo kayo. Ngunit para sa kaligtasan ng bata, kailangan. Ang salitang iyon ay parang hatol na binabalot ng magagandang salita. Gabing iyon, dumating si Ginoong Ramon. Hindi ngumiti o nagbati si Maria tulad ng dati. Nakaupo siya sa sofa, hawak ang frame ultrasound ng bata. Umupo siya sa tabi, kalmado ang mata tulad ng lagi. Mukhang pagod ka. Gusto kong maglakad ng mag-isa. Hindi pwede. Tawag sa probinsya. Hindi pwede. Bumili ng libro sa labas. Hindi pwede. Sa tingin niyo, hindi mapapagod ang ganyan. Nanatiling kalmado siya. Gusto ko lang naligtas ka. Sa labas, puno ng sismis. Walang magpoprotekta sa iyo sa bibig ng tao. Ngunit kung ganito ang buhay, ano ang pagkakaiba sa buhay sa glass cage? Tiningnan niya siya ng matagal. Pagkatapos ay inilagay ang kamay sa kanyang tiyan. Hanggang sa may luwal ang bata ng ligtas. Pagkatapos, pupunta ka kahit saan. Hindi kita pipigilan. Natigilan siya. Ang salitang iyon ay hindi pag-ibig kundi isang implicit na kontrata, isang palitan na binabalot ng tamis. Ipanganak mo ang bata. Ibibigay ko ang kalayaan. Tumayo siya. Tumalikod. Walang salita pa. Ngunit tumulo ang luha mula noon. Gabing iyon. Unang beses na napanaginipan niya na nasa bahay, nasalamin siya. Sa labas, lahat ay humahanga. Ang ganda, ang swerte niya. Ngunit sa panaginip, siya ay humahampas sa dingding, sumisigaw. Hindi ako makahinga. Pakiusap. Buksan ang pinto. Umaga noon. Nagising si Maria ng maga. Hindi siya nakatulog dahil sa panaginip tungkol sa glass room na nanatiling malinaw. Ngayon ay may kakaiba. Habang dumadaan sa living room, narinig niya ang bulong mula sa bahagyang bukas na pintong study room. Huminto siya. Lumapit ang tainga. Ito ay boses ni Ginoong Tan, ang matagal ng assistant ni Ginoong Ramon, na bihirang lumitaw ngunit laging nasa tabi sa personal na bagay. Opo, alam ko. Ngunit Gino, kung ilalagay ang pangalan niya sa testamento ngayon, isang ibang boses ang sumagot, mas mahina, marahil ang lawyer niya.
Ginong Ramon, malinaw, hahatiin ang ari-arian sa 3 isang bahagi sa charity fund sa pangalan ng dating asawa, isa sa batang hindi pa ipinanganak, at ang natira sa nakdadalang tao, si Maria de la Cruz. Tumibok ng malakas ang puso ni Maria. Umatras siya. Hinihingal. Testamento? Hindi. Niya narinig na binanggit iyon. Lahat sa pagitan nila, bagaman pinag-usapan ng publiko, ay hindi tinawag na pamilya. Ngunit ang nakuha niyang pansin ay ang huling salitang lawyer. Sinabi po ni Ginong Ramon na mananatili ang bahagi ni Miss Maria kung hindi niya malalaman ang pangalang Rosalina. Rosalina, isang pangalang hindi pa nababanggit sa anumang kwento ni Ginong Ramon. Hindi pangalan ng dating asawa na si Elena Santos, hindi rin sa company. Ang pangalang iyon ay tumunok tulad ng hindi akma sa perpektong larawan. Gabing iyon, pinigilan ni Maria ang kanyang emosyon at tinanong si Ginong Ramon nang dumating siya. "Gino, narinig ko na nakahanda kayo ng testamento." Huminto siya sa pagkain. Tiningnan siya ng mabagal. "Saan mo narinig?" "Hindi sinasadya po." Inilagay niya ang chopsticks. Malalim ang boses. "Totu, para maging malinaw ang lahat at maiwasan ang gulo sa hinaharap. Kasama ang pangalan mo. Sa tingin mo, bahahayaan kong lumaki ang anak ko nang walang proteksyon? Ano po ang tungkol sa Rosalina?" Tahimik, isang katahimikang parang isang siglo. Pagkatapos, mabagal siya. "Saan mo narinig ang pangalang iyan?" "Sa lawyer po." Tumayo siya. Nagbuhos ng tubig, tumalikod. "Huwag mo nang banggitin ang pangalang iyan, Maria. Mas kaunti ang alam mo. Mas ligtas ka. Ngunit gusto kong malaman, may karapatan ako kung nakakapekto iyan sa anak ko." Lumiko siya. Ang mata ay punong salungatan sa pagitan ng pagmamahal, galit, at isang takot na walang pangalan. Ang pangalang iyan ay sugat. Bagay na inilibing ko ng 20 taon. Huwag mo nang hukayin, Maria. Hindi na siya nagsalita, ngunit ang kanyang puso ay hindi tumigil sa paghahanap. Sa sandaling nabanggit ang pangalang iyan, hindi na ito makakalimutan. Gabing iyon, nakaupo siya sa reading room. Binuksan ang lumang computer ni Ginong Ramon na naiwan. Gamit ang password sa note, nag-type siya. Rosalina Mas, Ramon Santos Mas, 2004. Lumita ang lumang artikulo, faded na delete sa original site. Ngunit may archived copy. Misteryosong pagkawala ng estudyanteng si Rosalina, anak ng real estate tycoon na si Ramon Santos. Pagkatapos nga eskandalo na pag-ibig ng dvekusam tutor, binasa niya. Lumalaki ang mata. Nanginginig ang labi. Maikli ang artikulo ngunit punong implikasyon, walang konklusyon. Walang inakusahan. Lamang na nawala ang dalaga ng 18 taong gulang. Nag-iwan ng diary na punong desperasyon. At sa quoted line mula sa diary, "Kung sa susunod na buhay, sana huwag akong magmahal sa taong nagbigay buhay sa akin." Mula nang lumitaw ang pangalang Rosalina, nabuhay si Maria sa matinding tensyon. Parang hinawakan niya ang isang lihim na nakamamatay. Si Ginong Ramon ay naging mas discreet. Dumadalaw pa rin siya ng regular. Malumanay pa rin ang usapan. Hinahaplos pa rin ang lumalaking tiyan tulad ng mapagmahal na ama. Ngunit may bagay na hindi na tunay. Ang mata na dating nagbibigay ng kapayapaan ay nagbibigay na ngayon ng uneis.
Parang sa likod nito ay karagatan ng itim na lihim. Isang araw na nasa abroad si Ginong Ramon para sa sudden business, nanatili si Maria nang mag-isa sa Tondo. Nagdesisyon siyang lihim na mahanap ng katotohanan hindi dahil sa curiosity kundi dahil sa insting ng ina na nagsasabi na kung hindi ngayon, huli na ang lahat. Nagsimula siya sa kanyang study room na laging nakalok ngunit ngayon ay hindi naisara ng mayos ng helper. Pumasok siya, tumitibok ang puso, nanginginig ang kamay. Sa loob ay maayos at walang emosyon, parang inayos upang walang bakas nakaraan. Ngunit sa huling drawer ng wooden cabinet, natuklasan niya ang isang lumang kahon na puno ng alikabok. Binuksan niya sa loob ay tambak ng lumang photos na dilaw na. Ang una ay wedding photo niya sa dating asawa, si Elena. Makahawak kamay ngunit hindi nakikita ang mata. Parang pinilit ang asawa. Ang pangalawa ay photo ang isang dalaga sa school uniform, mahabang buhok, malalaking mata. Nakatayo sa tabi ni Ginoong Ramon. Hawa ang baywang niya, nakangiti ng maliwanag. Sa ilalim, Rosalina, 18th birthday kasama si tatay. Natigilan si Maria. Malamig ang buong katawan. Rosalina at malinaw, nakasama si tatay. Nakpatuloy siya sa iba. Isa habang tumutuktok ng piano sa kwarto na katulad ng kanyang living room ngayon. Isa na nakaupo sa kandungan niya, ulo sa balikat. Lahat ay intimate, masyadong malapit para sa ama at anak. Nanginginig siya nang kunin ang huling photo. Ultrasound. Dated July 2004. Pangalan ng ina, Rosalina. Ama. Hindi nakalagay. Bumaksak si Maria sa upuan. Piniga ang puso. Walang sinasabi ang photo. Ngunit sapat na. Si Rosalina, anak ni Ginong Ramon, ay nabuntis noong 2004 ng 18 taong gulang. At kung totoo ang balita, kung siya ay nagmamahal sa sariling ama at nawala pagkatapos ng pakbubuntis na saan ang sanggol. At higit pa, bakit napili si Maria? Gabing iyon, nakahiga siyang nakakulot, hawak ang tiyan, tumutulo ang luha. Ang anak niya ay lumalaki ng inosente. Ngunit siya ay nahuhulog sa whirlpool ng nakakatakot na. Nakaraan na hindi niya sigurado kung outsider pa ba siya. Hapon na iyon, nakatayo si Maria sa harap ng lumang bahay sa tabing kanal, kung saan lumaki siya kasama ang tiya mula pa sa kindergarten. Ang amoy ngang usok mula sa kusina, ingay ngang manok, amoy ngang lupa pagkatapos ng ulan, lahat ay pareho pa rin tulad ng 18 taon na ang nakalilipas. Lamang ang kanyang puso ang nagbago. Lumapit ang tiya, malit ang katawan. Kamay pa ring may hari na mula sa pagbibibingka. Anak, bakit hindi ka nagpaalam? May problema ba? Ngumiti siyang pilit. Gusto ko lang po bumalik at magtanong. Binigyan siyang tubig habang pinupunasan ang kamay. Nakikita kong may problema ka. Kulubot ang mata. Payat ka. Bakit hindi ka tumawag ng ilang buwan habang buntis? Hindi sumagot si Maria. Hinikpitan ang kamay at biglang tinanong, Tiya, paano po ako ipinanganak? Natigilan ang tiya. Bakit mo tinatanong iyan? Sabihin mo ang totoo, sino ang mamagulang ko, ano sila? Umupo ang tiya sa harap. Seryoso ang mukha, tahimik ng matagal. Pagkatapos ay huminga ng malalim, mata na lumayo sa malayong lugar. Maria, akala ko dadalhin ko ito sa libingan. Ngunit kung tinatanong mo, hindi ko itatago. Kwento niya, nanginginig ang boses at kamay tulad ng bawat salita ay hiwa sa puso. Noong araw na iyon,
dumating ang isang mayamang lalaki sa liblib na baryo. Dala ang itim na sasakyan, imported na gatas, at malaking pera. Sinabi niyang namatay ang asawa dahil sa komplikasyon sa panganganak, walang mag-aalaga sa bagong silang, at hindi pwede sa lungsod dahil sa mga kauwi. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Ramon Santos. Ibinigay niya ang sanggol sa tiya na 30 anyos pa lamang nun. Nag-isa, nagbebentang ang bibingka. Utos niya, alagaan mo siya, susuportahan ko. Ngunit huwag mong sabihin na ako ang ama. Sa una, tumanggi ang tiya, ngunit nang makita ang pulang sanggol, malalaking mata na nakatingin sa kanya, tumango siya dahil sa awa, takot, kawalan ng anak at bagay na hindi masabi. Kaya sino po ang ina ko? Sino sila? Hindi ko alam ang ina mo. Ang pangalan mo ay nakasulat na Maria de la Cruz. Walang birth certificate, walang ina. Lamang ultrasound photo at prang sapat para sa pag-aral mo hanggang college. May naisip ba kayong kakaiba? Oh, naisip kong ama mo siya. Ngunit bakit ka iniwan sa hirap ng 18 taon? Bakit hindi dinala sa kanya? Kakaiba rin dahil sa tawag niya. Hindi ka tinatawag na batao anak kundi siya. Nakatago pa po ba ang ultrasound photo? Tumayo ang tiya, binuksan ang cabinet, kinuha ang lumang yellow envelope. Sa loob ay ang faded ultrasound pangalan ng ina. Rosalina. Natigilan si Maria. Kinuha ang phone, binuksan ang photo mula sa kahon ni Ginong Ramon, parehong ultrasound, parehong petsa, parehong ina, dalawang photo, isang sanggol, isang ina lamang ang sanggol na iyon ay siya mismo. Hinawakan ng tiya ang kamay niya, luhaan ang mata. Wala akong alam sa lahat, inalagaan kita ng may pagmamahal. Kung alam ko na ikaw ay bungangang ganyang bagay, sana hindi ko tinanggap mula pa sa simula. Yumuko si Maria sa balikat ng tiya, humikbi ng malakas. Sa loob ng 18 taon, akala niya ay ordinaryong ulila lamang siya, ngunit ngayon alam niyang siya ay bunga ang incestuous love, bagay na kinokondena ang lipunan at batas. At ang pinakamasakit, ang ama niya ay alam ang lahat ngunit hinayaang mangyari ulit. Pagkatapos umalis sa bahay ng tiya, sumakay si Maria sa unang bus pabalik sa lungsod. 3 oras siyang nakaupo. Ulo sa bintana, tinitignan ang mga bukit na dumadaan. Ngunit sa isip ay madilim na gulungang nakaraan at kasalukuyan. Ng mga piraso nga, katotohanan na hindi niya kayang hawakan ng buo. Siya ay anak ni Ramon Santos at ang gayon ay nagdadala ng anak ng sariling ama. Ang isipang iyon ay parang matalim na kutsilyo sa utak. Bawat paglitaw ay hindi may pagkaila, hindi may tatwa, at hindi mapapatawad. Hindi lamang sa kanya kundi sa sarili rin. Bumalik siya sa tsondo ng madilim na. Tahimik ang bahay. Walang helper, walang guard, lamang dilaw na ilaw. Mula sa study room, kung saan naghihintay, si Ginoong Ramon, na parang alam niyang babalik siya. Sa oras na iyon, tumayo siya nang makita siya, parehong kalmado at pagod ang mata. Tiningnan niya siya, walang luha kundi galit at put. Bakit? Walang sagot siya. Bakit ginawa mo ito sa akin? Alam mong anak mo ako. Ngunit, yumuko siya, bahagyang gumalaw ang malalaking balikat. Pagkatapos ay tumingin ng direkta, mata na puno ng desperasyon. Alam ko mula sa simula. Sa una, hindi ako sigurado. Nang mag-apply ka, ang pangalan, mukha natigilan ako. Akala ko coincidence lamang. Hanggang sa investigate ko ang file ng batang ipinadala ko sa probinsya.
18 taon na ang nakalilipas, ikaw iyon. Tumango siya ng mahina. Parang bawat salita ay bato sa kanyang dibdib. Noon, bala kong paalisin ka. Ipadala sa abroad para mag-aral. Tapusin ang lahat. Ngunit dumating ka araw-araw, bawat galaw, bawat tingin hindi ko kayang bitawan. Kaya pinili mong panatilihin ako, mahalin ako, hawakan ako, matulog sa akin kahit alam mong ako ang iyong dugong anak. Nabuhay ako ng mahigit kalahating ang buhay na nag-iisa, Maria. Nawala ang ina mo, si Rosalina, nang buntis siya. Walang nakakaalam kung nanganak ba siya. Nabuhay ako ng 18 taon na naghahanap sa inyong dalawa. At sa huli, nakita tayo sa anyong dalagang tulad nun. Hindi ko gustong gawin iyon, ngunit mahina ako. Nakamali ako. Ngumiti si Maria ng mapait, putol-putol. Tinatawag mong kahinaan? Mali? Ito ay sakit. Alam mong sino ako, ngunit hinayaan mong mangyari. Pinatay mo ako? Alam mo ba? Lumapit siya ng isang hakbang, ngunit umatras siya. Inilagay niya ang kamay sa tiyan. Nawawala ang boses. Ano naman ang batang ito? Ano ito sa buhay mo, isang konsekwensa? Substitute o piraso na nawala at gustong bawiin? Tahimik siya. Pagkatapos ay bumulong. Ito ang aking apo at patunay ng mali na hindi maaring ayusin. Kaya hayaan mong mabuhay ito ng walang apelidong Santos. Matigas ang kanyang salita. Alagaan ko itong mag-isa, walang pera, walang kapangyarihan, walang status. Pakiusap, mawala ka sa buhay ko. Tiningnan niya siya ng matagal, pagkatapos ay tumango. Unang beses naluhaan ang mata. Nawala ko ang ina mo, ngayon nawawala ka rin. Marahil iyan ang parusa ko. Gabing iyon, nakampake, si Maria, lumabas ng tsondo nang hindi lumilingon. Walang dala kundi ilang damit, diary, at ultrasound photo. Umuulan sa lungsod, malamig ang hangin, ngunit lumakat siya na parang magaan, walang pasanin, walang pagkukunwari, lamang siya at ang pinakamalupit na katotohanan sa kanyang buhay. 3 araw pagkatapos umalis sa kondo ni Ginong Ramon, nagren si Maria ng maliit na kwarto sa labas ng lungsod, malayo sa matataas na building, tingin ng tao, at tanong na walang nagtatanong ng direkta. Ang kwarto ay 12 square meters lamang. May pekas ang dingding, maingay ang ceiling fan, ngunit mas madali siyang huminga kaysa dati. Walang personal doctor, walang surveillance, walang malungkot na tingin mula sa lalaking nawala ang lahat at hinila siya sa madilim na bangin na hindi niya pinili. Nagsimula siyang bagong buhay na mag-isa, 7 buwang buntis. Tuwing umaga, pumupunta siya sa palengke, tumutulong sa pagbuhat ng gulay, tanghali ay kumakain ng mura. Hapon ay naglalakad sa paligid ng parke para sa health. Gabi ay nagsusulat ng diary tungkol sa pagbubuntis. Nagsusulat ng liham sa anak, nagtahi ng lampin. Walang nakakakilala sa kanya. Walang nagtatanong ng marami. At hindi rin niya sinasabi para sa iba. Siya ay isang batang single mom na kawawa ngunit mabait. Para sa sarili, siya ay inang naglilinis ng nakaraan sa bawat pata ng pawis at luha. Bagaman pinutol na ang lahat ng kontak kay Ginoong Ramon, nananatili ang takot sa kanya, isang bagay, ang baluktot na bloodline sa pagitan niya at ng bata. Natatakot siyang isang araw, malalaman ng anak ang katotohanan at kamumuhian siya o mas masama, kamumuhian ang sarili. Isang gabi na malamig ang hangin, yumakap siya sa tiyan. Nakaupo ng nakakulot sa kama habang hinahaplos. Anak,
Hindi ko alam kung ano ang magiging buhay mo. Alam ko lang na walang kasalanan ka. Bagaman may mali sa dugo mo, ikaw ang pag-asa ko. Ngunit kung pwede kang pumili, sana patawarin mo ako. Isang pata ng luha ang tumulo, nabasa ang kumot. Upang putulin ang ugat ng dugo, nagdesisyon si Maria ng bagay na hindi niya inakala. Baguhin ang apelyido at birth certificate ng bata ng walang kinalaman sa Santos. Pumunta siya sa free legal clinic para sa single moms. Hiniling na baguhin ang pangalan ng hindi pa ipinanganak, mahanda ng form na walang ama, at tanggihan ang anumang inheritance. Nagulat ang legal staff. Sigurado ka ba? Ang batang ito ay apo ngang isang malaking pamilya. May karapatan ka. Pinutol niya. Hindi ko kailangan ang karapatan. Kailangan kong lumaki ang anak ko nang walang pasanin ng kasalanan ng matatanda. Nagsign siya ng matatag. Ang dugong ugnayan ay opisyal na naputol hindi dahil sa denial kundi dahil gusto niyang magsimula ng tama, malinis at malaya. Ngunit hindi niya alam na sa dilim may sumusunod pa rin sa kanyang bawat hakbang. Hindi si Ginoong Ramon, kundi isang taong malapit nun, tahimik at hindi umaalis. Saika. 90 araw mula nang umalis si Maria sa kondo ni Ginoong Ramon. Tahimik ang nga. Araw walang balita, walang tawag, walang tumatawag. Sa kanya bilang sekretarya ng Chairman Santos, ang kanyang mundo ay ang bilog na tiyan, mga gabing masakit ang likod, at mga araw na mabagal na parang buong buhay ay paghihintay sa panganganak. Akala niya ay tapos na ang lahat. Nalumayo na ang nightmare. Ngunit hindi sa mismong 90 araw. Dumating ang liham sa boarding house. Walang sender, walang address, lamang puting envelope. Sa loop ay lumang leather notebook at maliit na papel. Sa papel, akala mo alam mo na lahat ngunit hindi pa. Binuksan niya ang notebook handwritten diary. Malambot na sulat pambabay. Ang unang linya ay nakpatumbas sa kanya. Ako si Rosalina. Isinusulat ko itong diary para sa batang nasa tiyan ko kung sakaling ipanganak ito. Nanginginig ang kamay ni Maria. Nagpatuloy siya. Nagmamahal ako sa lalaking hindi dapat mahalin ang aking ama. Sa una, hindi ko alam. Alam ko lamang na malambot siya, mayaman, nagbibigay ngang lahat ng pangarap ko. Ngunit habang lumalaki ako, nakikita kong hindi ama ang tingin niya sa akin. Tinanggihan ko, tumakas ako, ngunit nang malaman kong buntis ako, gusto kong itago ang bata hindi para sa kanya, kundi para sa akin, upang makaroon ng alaala na walang galit o gulo. Kung nababasa mo ito, anak, ibig sabihin hindi ako makakasama mo. Patawad. Ngunit naniniwala akong mabubuhay ka at magmahal ka sa paraang hindi ko nagawa. Bumaksak si Maria sa sahig, hawak ang notebook, humahagulgol. Ito ang diary ng kanyang ina, ang sanggol sa tiyan ni Rosalina ay siya mismo. At ngayon, 12 taon pagkatapos, siya rin ay nakdadala ng buhay na anak ng parehong ama. Ngunit hindi pa tapos. Sa huling pahina, may nakadikit na lumang liham. Postmark 2007. Hindi naipadala para kay Ramon Santos. Mula kay Rosalina, ipapanganak ko ang bata. Huwag mo akong hanapin. Alagaan ko ito sa paraang hindi mo magawa. Kung isang araw makikita mo ito, pakiusap, huwag mo itong mahalin tulad ng pagmamahal mo sa akin. Ang huling linya ay parang suntok sa isip ni Maria. Binasa niya ng paulit-ulit upang unawain, harapin, hindi umiwas. Huwag mo itong mahalin tulad ng pagmamahal mo sa akin. Ngunit ginawa niya iyon. Inulit niya ang lahat, hindi tumigil, walang pagsisisi, walang pagwawasto.
Hindi lamang isang beses na hinayaan niya ang baluktot na pag-ibig, kundi 2 beses at ngayon sa sariling anak. Biglang sumakit ang tiyan ng matindi. Hinawakan niya ang gilid ng kama. Pawisan. Hindi pwede. Hindi pwede ipanganak ang bata sa ganitong estado. Kailangan niyang umalis. Pumunta kahit saan na walang makakakilala sa kanya. Walang santos, walang nakaraan, walang diary na nabahiran ng dugo. Tahimik na kinuha niya ang backpack, notebook, konting pera at lumabas ng kwarto bago magumaga. Walang alam na pupuntahan, lamang na kailangang umalis dahil kung hindi, lulunukin siyang whirlpool na pinagmulan niya at inulit niya. 3 araw pagkatapos umalis sa boarding house, huminto si Maria sa maliit na bayan sa bundok kung saan walang nakakakilala sa kanya bilang sekretarya ng Chairman Santos, walang nagmamalasakit kung saan siya galing. Negren siyang kwarto sa lumang boarding house. Umaga at gabi ay naglalakat ng nakadep, nakabalot ng shawl sa tiyan. Bawat araw, lumalaki ang tiyan. Lumiliwanag ang puso, walang dumadalo. Walang nakbabalita ang luma. Hanggang isang hapon, habang nahuhugas ng gulay sa bakuran, huminto ang itim na sasakyan sa kabilang kalsada. Nakilala niya kaagad Mercedes S-Class na may pamilyar na plate. Tumibok ng malakas ang puso, bumukas ang pinto. Lumabas si Ginong Ramon, walang suit, simpleng puting polo. Payat na kitang-kita, mas maraming puting buhok, walang dala kundi lumang notebook. Nanatili siyang nakatayo, hindi lumapit o matras. Dahan-dahan siyang lumakad. Huminto ng ilang hakbang. Natanggap mo na, di ba? Ang notebook ng ina mo. Hindi sumagot si Maria. Tiningnan siya ng malalim, malamig, at masakit na manhid. Pinanatili ko ito ng 18 taon. Hindi ko kayang buksan ulit. Ngunit nang makita kita, alam kong ginawa ko ang pinakamasamang bagay sa buhay ko. Kaya bakit nagpatuloy? Alam mong sino ako. Bakit hindi tumigil? Bakit hinayaang lumayo ng ganito? Matigas ang kanyang salita tulad ng hiwa sa lalamunan. Tumango siya ng walang pag-iwas. Dahil ako ay sakim. Tinatawag mong pag-ibig iyan? Hindi. Ngayon hindi ko na tinatawag na anuman. Noon, naniniwala akong ang nararamdaman ko sa iyo ay hindi karaniwang pag-ibig, mas malalim, mas tahimik, mas desperado. Parang sinusubukan kong hanapin ang nawala sa pamamagitan ng sariling anak na bunga ko. Ginagamit mo ako upang palitan ang ina ko? Nanginig siya. At alam mo iyon. Tinanggap mong gawin ang mali ulit. Yumuko siya. Unang beses na umiyak. Ang taong nagpatakot sa maraming negosyante, walang dahilan na sapat para sa kapatawaran mo. Gusto ko lamang sabihin, ang anak mo, kung gusto mo, hindi na mayugnay sa apelidong Santos. Binago ko ang testamento. Hindi lilitaw ang pangalan niya. Walang inheritance. Walang kinalaman sa akin. At pagkatapos, alis ako ng tuluyan. Gusto ko lamang ng isang bagay. Tiningnan niya siya. Luhaan ang mata sa ulan ng hapon. Ano? Lumapit siya ng hindi masyado. Sapat upang marinig. Kapak lumaki ito, kung magtanong ito kung sino ang ama. Pakiusap, huwag mong sabihing isang sakim na tao. Sabihin mong isang taong nagkamali at nagbayad ng buong natitirang buhay sa pag-isa. Hindi siya tumango o umiling, hindi lumuha. Lamang tinitingnan siyang umalis ng mabigat ang hakbang, parang hinihila ang buong buhay na mali. Umandar ang sasakyan ng dahan-dahan, nawala sa usok ng bundok. Nanatili siyang nakatayo.
Umihip ang hangin, nakdalang dahon. Biglang sumakit ang tiyan. Yumakap siya, bumulong. Anak, hindi ako galit, ngunit hindi ko uulitin. Ako ang wakas ang mali, hindi ang karugtong. Sa ika-39 linggo, gabing iyon ay may bagyo. Humuhugong ang hangin sa siwang ng pinto tulad ng tawag mula sa malayo. Nakahiga si Maria nang nakakulot sa lumang kama. Hawak ang bilok na tiyan. Tinitingnan ang bubong na nanginginig sa ulan. Sa tiyan, malakas ang sipa ng bata, parang nagpapahiwatig. Hinaplos niya. Anak, malapit nang hindi ako matakot, ipapanganak ka na. Hindi upang pasanin ang kasalanan, kundi upang mabuhay ng malaya. Hindi tinutukoy ng maling ang iba. Sa sandaling iyon, dumating ang unang sakit matindi at sunod-sunod. Sinubukan niyang umupo, kinuha ang phone upang tumawag ng ambulansya, ngunit patay ang battery mula hapon. Ang susunod na sakit ay parang hiwangang kutsilyo. Bumaksak siya, pawisan. Sa gitna ng panik, nakral siya sa pinto. Binuksan ang maliit na gate. Ingay ngang ulan kulok tibok ng puso. At bumaksak siya sa franda. Hawak ang tiyan, mahina ang tawag. Tulong! Swerte na natuklasan siyang landlady. Tinawag ang anak upang dalhin siya sa health center. Walang fancy hospital, walang private doctor, lamang batang nurse, matandang midwife, at lumang delivery room na may dilaw na ilaw. Ngunit dun nangyari ang milagro. 3 oras pagkatapos, tumunog ang iyak malinaw, malakas, nagpaalis gang mabigat na hangin. Lalaki, malusog, sigaw midwife, hinaluan ng kulok sa labas. Pagod na pagod si Maria, ngunit ngumiti ng bahagya nang yakapin ang bata na nakabalot sa lumang kumot. Tiningnan niya. Matangkat na ilong, maputing balat, maliliit na kamay na kumakaway. Bumulong siya. Walang kasalanan ka. Walang pasanin. Ikaw ang bagong simula. Kinabukasan, maliwanag ang araw. Sumisingaw ang liwanag sa maliit na bintana sa mukhang ang magina. Pinangalanan niya itong Juan Luz, liwanag ng umaga. Ang liwanag na hindi niya naranasan sa buhay ngunit gusto niyang maranasan ng anak. Walang santos, walang ama, walang alaala ng dugo, lamang siya at ang anak. At ang daan sa unahan na may hadlang ngunit sa kanila. 1 linggo pagkatapos, ibinigay ng landlady ang envelope. Sa loob ay completed papers, birth certificate, sa apelyido ng ina. Savings account sa pangalan niya na may anonymous deposit mula sa bank branch malapit sa mansion ng Santos. At maliit na note na handwritten, hayaan mong lumaki ito nang wala ako. Ngunit pakiusap, ipaalam mo na buhay ito at nakangiti. Hindi umiyak si Maria. Inilagay lamang ang papel sa maliit na kahon kasama ang diary ng ina, tulad ng relik ng nakaraan na kailangang itago ngunit hindi buksan ulit. 10 araw pagkatapos manganak, masakit pa ang tahi ni Maria sa bawat tayo, ngunit hindi siya nagrereklamo. Natuto siyang yakapin ang bata ng isang kamay, magtimplang gatas ng isa. Duyan habang naghihikap sa gabi, bawat iyak ni Juan Luz ay alarm na nagigising sa kanya mula sa pagod. Bawat ngiti sa tulok ay gamot na hindi mabibili sa klinik. Unti-unti naintindihan niyang walang makakapagligtas sa kanya kundi ang sarili. Ilang linggo pagkatapos, nakuha niya ang part-time job sa maliit na daycare sweldo na sapat para sa araw-araw na pagkain, gatas, diaper. Umaga ay dinadala niya si Juan Luz sa bus stop, natutulog ang bata sa kanyang dibdib, minsan nagbubuka ng mata, sumisipsip ng labi, pagkatapos ay pumikit ulit.
Nagsimulang matuto ulit si Maria ng ngumiti, makipag-usap sa iba pang bata, magsindi ng malambot na apoy sa sariling dibdib. Walang office dress, walang high heels, lamang simpleng damit, rubber slippers at bag na laging may mainit na boat ng gatas. Ngunit unang beses sa buhay, naramdaman niyang buhay niya ito ng toto, hindi hiniram sa status ng iba. Isang gabi, habang naglilinis ng shelf sa boarding house, natuklasan niya ang lumang notebook na nakalimutan blanco. Umupo siya, pinuksan ang unang pahina, kinuha ang pen at nagsulat. Juan Luz, noon ay mahina ang nanay mo. Hinila ako sa kwento na hindi ko alam ang simula. Ngunit dahil sa iyo, natuto akong lumabas, hindi na nagtatago, hindi uulit. Hindi ko hahayaang may magdesisyon sa buhay ko kahit ang nagbigay buhay sa akin. Hindi ako nabubuhay para magbayad ng utang ng iba. Nabubuhay ako para magkaroon ka ng tunay na hinaharap. Kinabukasan, nag-apply siya sa distance learning para sa early childhood education. Alam niyang mahirap ang maging guro, ngunit gusto niyang magturo sa bata. Bumuo ng mundong walang gulo at kasalanan ng matatanda. Buwan pagkatapos, nakatanggap siyang package mula sa hindi kilalang address, simpleng silver bracelet at maikling liham. Ibinenta ko ang mansion, binuwag ang company. Ang pra ay hindi ko iningatan para sa sarili. Pupunta ako sa malayong lugar na walang makakakilala sa akin. Ngunit kung isang araw gusto ngang anak na malaman ang pinanggalingan, huwag hayaang kamuhian nito ang dugo nito dahil ang dugo ay hindi pinipili. Ngunit ang pag-ibig ay natututunan. Tiningnan ni Maria ang bracelet, hindi maganda, hindi mahal, ngunit magaan ng kakaiba. Hinawakan niya. Hinalikan ang pisngingang natutulog na anak, bumulong. Ang dugo ay hindi pinipili, ngunit ang hinaharap, pipiliin ko para sa iyo. Isang umaga ng Oktubre, habang dinadala si Juan Luz sa health center para sa bakuna, biglang umulan malakas tulad ng buhos sa bundok. Nagmadali siyang takpan ang bata. Yakap habang tumatakbo sa ilalim ng bubong ng maliit na botika. Bumukas ang pinto. Lumabas ang lalaki na may payong. Gusto mong pumasok? Basang-basa kayo. Madaling makasakit. Malalim at mabait ang boses. Tingin na walang judgment. Tumango siya. Yakap ang anak. Umupo sa plastic chair malapit sa counter. Nakbuhos siya ng mainit na tubig. Hindi naktanong pa. Lamang yumuko at naglaro ng mahina kay Juan Luz na sumisipsip ng labi sa manipis na kumot. Gaano katagal na? Halos 3 buwan. Sumagot siya ng may dahan, medyo maingat. Bagong lipat ako rito. Tumango siya ng walang curiosity, walang tanong tungkol sa ama, walang judgment at iyon ang nakpagaan sa kanya. Ilang linggo pagkatapos, nakita ulit sila sa palengke. Naghahanap siyang mura na karne nang sabihin niya mula sa likod. Mahal ang karot ngayon, mas mura sa kabilang stall. Lumingon siya ulit. Lumang polo, khaki pants, dala ang bag ng gamot. Pangalan niya ay Thomas, pharmacist ng malit na botika. Dating doktor sa Maynila, ngunit umalis pagkatapos ng komplikadong isyu sa trabaho. Piniling tahimik na buhay sa probinsya. Mula noon, nakikita sila minsan sa palengke, sa health center, o simpleng gupo sa ilalim ng bubong habang gumulan. Walang ligawan, walang scripted romance, lamang isang single mom at isang lalaking may sugat na unti-unting nakakilala sa bawat tingin. Isang hapon, dumating si Thomas na dala ang box ng gatas at vitamins para sa bata, para sa iyo at sa anak. Huwag mahiya. Tinanggap niya. Yumuko ang mata.
Bakit ka mabait sa amin? Hindi ako karapat-dapat na tulungan. Umupo siya. Tiningnan ng direkta. Lahat may nakaraan, ngunit ang paraan mo ngang pagyakap sa anak, pagbuhay ng walang galit iyan ang nagpapahalaga sa akin na manatili. Ngumiti siyang mapait ngunit magaan. Hindi ko kailangan ng kasama para sa awa. Hindi awa ito. Pinahahalagahan ko kayo. Kung isang araw kailangan mong tagabantay sa bata habang abala, handa ako walang kondisyon. Gabing iyon, nakahiga siya sa tabi ni Juan Luz. Tinitignan ang kisame. May init sa dibdib na magaan, maliit, ngunit sapat upang gumalaw ang pusong nagelo. Alam niyang, hindi pa handa para sa bagong pag-ibig. Ngunit may mga taong hindi dumadating para magmahal nang mabilis kundi para manatili tulad ng bakot na nagpoprotekta sa batang puno sa bagyo. Gabing iyon ay lumamig bigla. Umihip ang hangin sa siwang. Nagliparan ang kurtina. Humikbi ng mahina si Juan Luz. Pumikit ang bibig. Mata na sarado sa tulog. Nakmadali siyang takpan ng kumot. Umupo sa gilid ng kama. Yakap ang tuhod, mukha sa tuhod magulo ang dibdib. Bahagi niya ay natatakot na mahabol ulit ng nakaraan, na mahukay ang katotohanan at sugatan ang lahat na binuo niya para sa anak. Ngunit ang mas malaking bahagi ay paniniwala na ang liwanag na nakikita niya ay hindi ilusyon. Mula nang dumating si Tomas, nagbago ang lahat ng dahan-dahan. Hindi siya nagtatanong ng marami. Hindi pumapasok sa mundong mag-ina. Ngunit laging nasa tamang oras. Kapag kailangan ng tagabantay habang nag-aral siya. Kapag masakit ang ulo ngunit nagluluto pa rin ng lugaw. Kapag nag-fever si Juan Luz sa gabi at hindi niya alam ang tamang gamot. Hindi niya sinasabi na mahal siya. Hindi pinipilit ang pangako, lamang nanatili ron. Isang gabing nawalan ng kuryente ang buong lugar. Madilim na madilim. Umupo si Mariana, dinuduyan ang bata gamit ang flashlight ng phone. Umiyak si Juan Luz dahil sa init. Pawisan siya. Binibase at kinakwat ng pagod na. Biglang may katok ako si Tomas. Binuksan niya. Nakatayo siya. Hawak ang malaking pamaypay at flashlight. Ngumiti ng mahina. Yumuko. Akala ko makakatulong ako. Umupo siya. Nakpamaypay ng mahina. Nagbigay ng sapat na liwanag. Unti-unting tumigil ang iyak ni Juan Luz. Pumikit ang mata. At si Maria. Tumulo ang luha ng hindi napansin, hindi dahil sa pagod o awa sa anak, kundi dahil pagkatapos ng maraming madilim na gabi sa buhay. Unang beses na may nagbigay ng liwanag hindi sa kuryente kundi sa presensya. Kinabukasan, may kuryente na. Nagising si Maria ng maaga. Nagsulat sa diary para sa anak mula ng ipanganak. Juan Luz, kagabi ay may nagpamaypay sa iyo ng 2 oras upang matulog ka ng mahimbing. Hindi siya ang ama mo. Hindi may dugo sa iyo, lamang isang taong marunong manatili ng walang dahilan. Pagkatapos ng lahat, naintindihan ni Maria na ang liwanag ay hindi kailangang sobrang maliwanag. Sapat na mainit upang gabayan ang anak sa tulog at sapat na matibay upang siya ay makahakbang ulit. Nang araw na iyon, bigla siyang bigyan ni Tomas ng maliit na envelope. Ito ay deed of land. May abandonadong garden ako sa itaas ng bukid. Kung gusto mo, pwede nating magtayo ng maliit na bahay, magbukas ng daycare. Alagaan mo ang nga bata. Ako ang magbibigay ng gamot at magtuturo ng basic. Nagulat si Maria. Bakit mo gustong gawin iyon? Ngumiti siya. Tinitingnan ng direkta. Dahil ang liwanag mo ay hindi dapat mamatay. Karapat-dapat itong magningning para sa iba pang bata.
Isang umaga ng Disyembre, habang nagpapatuyong lampin si Maria sa ilalim ng araw, narinig niya ang news sa TV ng kapitbahay. Ang Santos Corporation, isa sa pinakamalaking financial empire sa bansa, opisyal na binuwak pagkatapos na 28 taon. Ayon sa internal sources, ibinenta ni Chairman Ramon Santos ang lahat ng assets at nawala sa business world mula halos 1 taon na ang nakalilipas. Isang malaking investigasyon tungkol sa irregular financial activities at dubious charitable trusts ay isinasagawa. Sinabi ng State Auditor na komplikado ito. May indikasyon ng long-standing internal violations. Hindi nagulat si Maria, inaasahan niya iyon hindi dahil gusto niya, kundi dahil naiintindihan niyang si Ginong Ramon ay hindi mananatili sa trono kapag patay na ang kanyang puso. Pagkatapos ng huling usapan sa bundok, umalis siyang tahimik. Walang address. Lahat ng contact ay naputol. Lahat ng ari-arian ay na-liquidate. Naibenta o na-donate sa charities. Walang Santos na nanatili sa management. Isang imperyo na dating marangya, mapagmataas at hindi masisira, ay isinarang ang sariling may-ari. Hapon na iyon, dinala ni Thomas ang photocopied papers. May nakpadala sa health center. Walang pangalan. Binuksan ni Maria kopya ng Bagong Testamento ni Ginong Ramon. Malinaw na hatiin ang ari-arian sa 3, isang bahagi sa charity fund sa pangalan ni Rosalina, ang babaeng utang niya ng buong buhay. Isa sa network ng community preschools para sa single moms at ang huli sa scholarship sa pangalang Juan Luz, walang apelyido, walang blood relation. Sa ilalim ay handwritten note. Isang imperyo ang bumaksak hindi dahil sa pra kundi sa pusong tao. Nawala ko si Rosalina. Nawala kita. At halos mawala ang batang nagdadala ng liwanag ng umaga. Hayaan mong mabuhay ito nang walang utang sa kahit sino. Pirma, ang dating naging ama. Inilagay ni Maria ang testamento. Hindi umiyak. Sa langit, dumaan ang ulap sa tuktok ng bundok. Umiihip ang hangin na. May amoy ngang sariwang damo at tawanan ng bata mula. Sa maliit na klase sa paanan ng burol, na itinayo nila ni Thomas sa loob ng 2 buwan. Si Juan Luz ay naglalakad ng paunti-unti, kumakawe ang kamay sa hangin, panghubat sa damo, tumatawa ng malakas bawat bagsak, pagkatapos ay tumatayo ulit, parang walang makakapigil. At naintindihan ni Maria na tinuturo ulit sa kanya ng ang simpleng bagay na nakalimutan niya. Ang pagbagsak ay hindi wakas kundi sandali na maaring tumubo ang bagong usbong mula sa abo. Isang umaga ng unang taksibol, nang nagliliwanag ang araw sa burol, si Juan Luz na halos 2 taon ay tumatakbo sa hardin sa likod ng community class. Ang maliliit na kamay ay yumakap sa dragonfly na gawa sa lumang papel, nakangiti ng malaki. Si Thomas ay nakwawalis. Tumingala sa makina. Mainit ang mata tulad ng araw. Si Maria, naka-beige na simpleng damit, buhok na nakabun. Hawak ang chalkboard. Nagtuturo ng kulay sa mga bata. Biglang lumingon sa anak at ngumiti ng buo. Walang bakas ng dating sekretarya. Walang malungkot na tingin. Walang gabing umiyak ng tahimik. Ngayon, siya ay ina, babae na alam ang sarili, at higit sa lahat, walang utang sa nakaraan. Ang kwento ni Maria ay hindi lamang trahedya ng pag-ibig na labag sa edad. Ito ay paglalakbay ng tao mula sa dilim patungo sa liwanag, isang dalagang aksidenteng pumasok sa relasyong nakatali ng dugo ay hindi piniling sumuko,
Hindi hinayaang lunukin ng puot, kundi piniling putulin ang lason sa pamamagitan ng tamang pagmamahal sa anak at sarili. Ang pinakamalaking aral na iniwan ng kwento ay hindi ang pagkondena sa amang nakamali o awa sa batang walang sala na may mali sa dugo, kundi ang nakaraan ay maaring sumugat sa atin. Ngunit ang pagpili ngayon, ang nagdedesisyon kung sino tayo. Hindi pinili ni Maria kung sino ang magiging magulang niya. Hindi niya maring burahin ang mga mali ng nauna. Ngunit may karapatan siyang pumili ng landas para sa sarili at anak. Pinili niya ang katotohanan bagaman masakit. Pinili niyang umalis bagaman mag-isa. Pinili niyang magpatawad bagaman hindi humingi ng tawad at sa huli. Siya mismo ang naktayo ng pamilya hindi sa pamamagitan ng status o dugo kundi sa pagmamahal na mabait, dahan-dahan at sapat sa maliit na altar sa dulo ng klase. Inilagay ni Maria ang dalawang frame. Isa ay ang ina niya, si Rosalina, na walang hanggang 18. Isa ay ang ultrasound na hawa niya nang tumakas sa mansyon ng ama. Sa tabi ay foto nila ni Juan Luz, magkahawa kamay sa ilalim ng puno. Sa likod ay ang araw na sumisingaw sa mga dahon. Walang makakapiling ang lugar na pinaksilangan. Ngunit lahat ay may karapatang pumili ng lugar na titirahan at sino ang kasama sa paglalakbay. At minsan, ang pamilya ay hindi nagsisimula sa apelyido kundi sa kamay na iniabot sa gitna ng bagyo at hindi binibitawan.